Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, November 14, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi pa man nakakabangon mula sa bagyong Nika, bagyong Ophel, humahagupit naman sa Hilagang Luzon, habang bagyong Pepito nakaambang manalasa sa Metro Manila at Southern Luzon. Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi hahadlangan ang ICC kung iimbestigahan si dating Pangulong Duterte. Pero hindi rin anya tutulong ang pamahalaan. Inis ka rin ba sa mga tumatayo sa parking lot para ireserba ang parking space? MMDA pinag-aaralan na ang pagbabawal sa mga ganitong gawa. Sa ating balitang showbiz, Hello, Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Tumabo agad sa takilya ng 85 million pesos sa unang araw ng screening. At giant Christmas tree sa isang paboritong hangout place sa Quezon City, pinailawan na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Muling binayo ng malalakas na hangin at ulan ng Hilagang Luzon simula nang naglandfall ang bagyong Ophel sa Bagao, Cagayan, Huwebes ng hapon. Habang sinimulan naman na ang preemptive evacuation sa ilang rehiyon para sa paparating na bagyong Pepito. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Di pa man nakakabangon mula sa bagyong Nika, muli na namang hinagupit ng malalakas na hangin at pag-uulan ng Hilagang Luzon. Naglandfall na kasi bandang 1:30 ng hapon ng Huwebes ang super typhoon at ngayoy bagyong Ophel sa Bagao, Cagayan. May lakas na hangin nito na aabot sa 185 kilometers per hour. Halos mabali na ang mga punong ito sa lakas ng hampas ng hangin sa Gonzaga, Cagayan. Pahirap pa naman sa mga motorista sa Amulong, Cagayan ang lakas ng ulan. Halos wala na kasing makita sa daan. Halos wala na ring maaninag sa bahaging ito ng Gonzaga, Cagayan. Dahil sa lakas ni Ophel, itinaas ng Weather Bureau Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang babala sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya naman pinag-iingat ang mga residente malapit sa baybayin sa banta ng storm surges. Pinaalerto rin ng mga komunidad sa posibleng pagbaha mula sa Cagayan River na patuloy pa ring mataas ang tubig mula sa mga nakaraang bagyo. Kaya ang mga apektadong residente pansamantala munang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation center. Samantala, naka-high alert status pa rin ang buong bansa bunsod ng mga sunod-sunod na bagyong tumama sa Pilipinas. Lalo pat nagbabadyang manalasa naman sa Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon ang Tropical Storm Manny o Pepito. Kinakailangan naman ng simulan ang preemptive evacuation ngayong Biyernes, November 15, lalo na sa mga high-risk areas sa Regions 1, 2, 3, 5, 6, 7, Calabarzon at Mimaropa ayon sa OCD. Local government units, together with concerned agencies, are being advised to ensure the readiness of evacuation centers and local response units to support preemptive evacuation activities and search and rescue operations. Nagsisimula na rin ang prepositioning ng resources bilang paghahanda sa epekto ni Pepito. Naka-standby na rin ang MMDA para sa posibleng pagbaha. Yung mga assets, yung mga boats, mga water purifiers na andito na. So, magpe-preposition po tayo. Magko-coordinate kami sa mga LGUs, yung mga traditional na binabaha and all. Samantala sa gitna ng mga bagyo, nagpaalala naman ang DSWD sa mga opisyal na huwag haluan ng politika ang mga relief operations. Yung po mga family food packs ng DSWD, definitely hindi po yan hindi po dapat yan lagyan ng mga pangalan o mga sticker that would advance, of course, the political agenda of some actors. Nasa humigit 400,000 na ang nakahandang food packs ng ahensya na handa namang ipamahagi sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Samantala, ang latest update sa panahon ngayon, bahagya ng humina ang bagyong Ophel matapos manalasa sa ilang bahagi ng Northern Luzon hapon hanggang ngayong gabi. Huli itong namataan sa coastal waters ng Santa Teresita, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 155 km per hour na may bugsong aabot sa 255 km per hour. Mananatili naman sa signal number 4 ang Babuyan Islands maging ang northern at eastern portions ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman ang Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan at hilagang bahagi ng Isabela, habang nasa signal number 2 at 1 ang ilan pang probinsya sa Region 1, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Region 2. Samantala, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility alas 8 ng gabi ng Huwebes ang bagyong Manny na pinangalan ng bagyong Pepito. Lumakas pa ito sa severe tropical storm ayon sa Pag-asa. Tinitingnan pa ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw na tinatayang maaaring manalasa sa Metro Manila at Southern Luzon. Layon ng United Nations na makapangalap ng halagang $32.9 billion o katumbas ng halos 2 bilyong piso para mahatiran ng tulong ang mga lugar sa Pilipinas na malubhang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Inilunsad ng Philippine Humanitarian Country Team sa pangunguna ng UN Philippines ang Humanitarian Needs and Priorities Plan o HNP na layong suportahan ang nasa 210,000 na katao sa Northern at Southern Luzon, partikular na sa rehiyon ng Bicol, Calabarzon at Cagayan Valley. Gagamitin ang mga malilikom na pondo para agarang ma-deliver ang mga ayuda at life-saving protection efforts sa susunod na 3 buwan. Matatandaang sunod-sunod nga na hinagupit ng bagyong Christine, bagyong Leon, Marce, Nika, Ophel at ngayon namay nagbabadyang Pepito ang Luzon at iba pang bahagi ng bansa na nag-iwan ng malaking pinsala. Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na imbestigahan na ng International Criminal Court ang kanyang madugong war on drugs. Giit ni Marcos Jr., hindi tutulong ang pamahalaan sa ICC pero hindi rin niya hahadlangan rito. Hati naman ang reaksyon ng ilang mga senador. May balitang A to Z si Ace Cruz. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Itong reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing nitong Miyerkules na imbestigahan na siya ng International Criminal Court o ICC ukol sa kanyang ipinatupad na drug war. Pero paliwanag ng Pangulo, bagamat nirerespeto niya ang kagustuhan ni Duterte, Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. malinaw ani Pangulong Marcos Jr. na hindi pa rin nagbabago ang katuyuan ng Pilipinas na hindi pagkilala sa jurisdiction ng ICC sa bansa. No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Gaya ng Pangulo, hindi pabor si Senate President Jose Escudero na payagan ang ICC na manghimasok sa issue. Hindi ako nakahandang tanggapin yung statement of fact na yon na hindi nagfa-function ang justice system natin. Hindi ako nakahandang i-concede yun at aminin sa publiko dito man sa Pilipinas o sa labas ng bansa na hindi nagfa-function ang justice system natin. Sampal naman yata yun sa ating hudikatura at husgado. Dagdag pa ni Escudero na hindi dahil mismong dating Pangulo na umamin sa umunoy pagpatay sa kasagsagan ng drug war ay mabilis na siyang kasuhan at panagutin. Pero para kay Senadora Risa Ontiveros, dapat ibalik ng Marcos Jr. ang ICC membership ng Pilipinas kung may pagpapahalaga ang Pangulo sa hustisya at rule of law. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi sinasantabi ng kanyang administrasyon ang pagkamit ng hustisya sa mga naulilang pamilya na umunoy biktima ng drug war. Well, we are always monitoring all of these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? Trabaho na niya ito ng Department of Justice o DOJ na bantayan ang pag-usad ng issue. Tinanong ng Pangulo kung anong gagawin sakali maglabas ng red notice ang Interpol. Ayon sa Pangulo, kailangan tumalima ng pamahalaan dito. Una nang tinawag ni Vice President Sara Duterte na political persecution ang ginagawang pagdinig ng House Quadcom sa drug war.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tinawag ni dating Senator Leila de Lima na duwag si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang ambahan ng suntok sa nagdaang hearing sa Kamara sa War on Drugs. Nagkasagutan naman sina Representative Drixie Cardema at Representative Romeo Acop. Giit kasi ni Cardema, dapat ay isinama rin sa pagdinig ang mga biktima raw ng mga drug addict sa bansa at hindi lang mga biktima ng extrajudicial killings. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Mga pananalitang binitawan ni Duterte Youth Representative Drixie May Cardema sa gitna ng Quadcom hearing. Gate niya kasi, kung present ang mga pamilya ng mga namatay sa drug war ng Duterte administration, dapat aniya ay present din ang mga biktima ng pagpatay at panggagahasa ng mga drug addict. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Nagalit pa si Representative Ace Barbers dahil matapos ang pahayag ni Cardema ay may mga pumalakpak sa loob ng hearing room. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Binalingan din ni Republic Act Quadcom Vice 6975 Chairperson was Romeo Acop si enacted. Cardema. The statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. The next to interpolate, Sinagot naman ni dating Senador Leila de Lima ang pag-amba ng suntok sa kanya ni Duterte sa kalagitnaan ng hearing. So that was so unbecoming, that was offensive. Kasi talaga namang wala siyang any sense of decency. Ang tawag dyan, bankruptcy, indecency. Na wala naman akong ginagawa sa kanya. Tapos ganun ang reaction niya. At isa pa kong tawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag. Matapos ang mahabang Quadcom hearing na natapos na ng 11:45 ng gabi ng Miyerkules, ay positibo naman ang resulta ayon sa chairperson ng komite. there was an admission from the former president. Refer this to the experts. Maybe if there's a statement he made in relation to a criminal case, then maybe we should refer this to the Department of Justice so that there'll be more time for them to dig deeper on what this statement is all about. Inaasahan nila na dadalong muli si FPRRD sa susunod na linggo sa ika-12 pagdinig ng Quadcom. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa kabila ng marathon hearing na inabot ng 10 oras ng gabi, nag-enjoy naman umano ang Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdalo sa House Quad Committee nitong Miyerkules para imbestigahan ang umano'y war on drugs ng kanyang nagdaang administrasyon. Pero ayon sa dating Pangulo, hindi niya umano alam kung dadalo pa uli ito sa susunod na pagdinig dahil sa kanyang edad. Nagbiro pa si Duterte na kinakailangan sagutin raw ng Kamara ang kanyang pamasahe kung sakasakali. Gayunpaman, matigas pa rin si Duterte sa kanyang posisyon laban sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Abangan sa aming pagbabalik, bawal nang mag-reserve. MMDA at Metro Manila Council pinag-aaralan na ang pagbabawal sa pagtayo ng tao para magreserba ng parking slot. At US President Joe Biden nakaharap ng muli si US President-elect Donald Trump. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng mga sagutan at away sa parking lot para lang magreserba ng slot sa mga pagpapark ng sasakyan, pinag-aaralan na ngayon ng MMDA at Metro Manila Council na ipagbawal ang pagtayo ng isang tao para mag-reserve ng parking slot. Ang Balitang A to Z, hatid ni Ian Maghanoy.
Isa ka rin ba sa mga nababad trip sa mga taong tumatayo sa parking slot para ireserba ito sa kanilang sasakyan kahit na hindi pa yan dumarating? Tulad na lang ng viral video ito sa parking lot ng isang sementeryo sa Las Piñas City noong Undas. Kitang nagkasagutan at nagkatulakan pa ang dalawang babae dahil sa pagtayo ng isa sa bakanting parking slot. Pero ang ending, nagbigay din ang tumayo. Kung wala ka ng ibang maparkingan dahil sa mga ganito, sa palagay mo, tama ba na tumayo ako dito para i-reserve ang parking slot ng driver na kasama ko? Sino ba talaga yung tama? Ako na nandito na at naka-reserve sa parking slot na to o yung ibang driver na paparating pa lang dito para mag-park? Mali yun eh. Kasi ano naman yan eh, para sa sasakyan din, hindi naman para sa tao. Mali po eh, kasi ang ano po niyan, kung sa ikot, sino yung nauna na nasa tapat, sana siya mag-park. Hindi yung uuna yung tao kasi parang ang panggugulang na sa iba rin yun. Kawawa naman din yung ibang nag-iintay na rin ng iba. Pero ang kinaiinisang gawin na yan ng ilang mga motorista, posible nang matuldukan. Pinag-aaralan na kasi ng Metropolitan Manila Development Authority at Metro Manila Council ang resolusyong pagbawalan ang pagtayo sa parking lot para ireserba sa kanilang sasakyan. Nung tinignan namin yung pong comments doon sa video na kung saan, although it happened abroad, na sinagasaan noong sasakyan yung taong na nagre-reserve, tuwan-tuwa yung reaksyon ng mga tao eh. So, ang thinking namin, hindi na dapat umabot sa ganon. Kasi kung ganon ang reaksyon ng tao, ibig sabihin they are approving yung violence para paalisin yung tao na nagre-reserve. Which is, baka ganon na maging mindset ng mga tao na every time na may magre-reserve na tao ng parking, pwedeng sagasaan. At para maayos na maipatupad ang ordinansang ito sa buong Kamaynilaan, magko-coordinate tayo sa mga may-ari ng mga malls at yung mga private parking para ma-institutionalize din ito at mapagbawalan. Kasi kalimitan doon din nag-aagawan eh. Sa ngayon, ang Quezon City pa lang ang may ganitong uri ng ordinansa habang naghain na ang akbayan party list ng panukalang batas na may parehong layunin. Kaakibat nito ang pagpataw ng multa sa sino mang lalabag. Umaasa ang akbayan na kayang protektahan ng naturang panukalang batas ang mga motorista laban sa mga taong tatayo sa slot para lang mareserba at maokupa ang parking space. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naghain ng supplemental motion si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema para tutulan ng kontrata ng COMELEC sa Miro System para sa 2025 midterm elections. Sa inahaing petisyon ni Erice, iginiit niya na dapat bigyang pansin ng Korte Suprema ang pag-atras ng St. Timothy Construction Corporation mula sa joint venture nito sa Miro Systems na posible anyang makaapekto sa pondong gagamitin para sa halalan. Noong Abril, nagsampa na ng petisyon si Erice para sa certiorari na may kasamang hiling na temporary restraining order laban nga sa sinasabing kontrata ng COMELEC at Miro. Giit ni Erice, may mga irregularidad sa proseso ng procurement kabilang ang planong paggamit ng prototype machines na labag umano sa automated election law. Sinabi nga ni Mayor Vico sa kanyang investigasyon, yung mga owners ng St. Timothy ay mga dummy. Bakit napayagan ng COMELEC na ang mga owners ng St. Timothy ay dummy? Ang sinasabi ni Mayor Vico, ang totoong may-ari, ang mga diskaya. Sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kita ng mga online store ngayong Kapaskuhan, nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga online seller na sumunod sa mga patakaran sa rehistro at pagbabayad ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kailangang iparehistro ang lahat ng online business, maliit man o malaki, para maging madali ang transaksyon. Dagdag ng ahensya, ipatutupad nila ang online kandado program. Laban yan sa mga hindi sumusunod sa mga negosyante online. Sandaling mapatunayan na lumalabag sa batas sa pagbubuwis ang naturang mga negosyo, agad nilang ipapablock ang mga ito.
katulad ng ginagawang Oplan Kandado program sa mga physical store. Nakikipag-ugnayan na rin ng BIR sa malalaking online selling platforms para i-monitor ang kanilang mga seller. Pagdating sa pagrerehistro, no, wala tayong minimum. Lahat ng nagnenegosyo, lahat ng involved or gustong naglalayo na magbenta online ay kinakailangan magrehistro sa aming ahensya. Ibang usapin yung kung may babayaran ba o meron bang ikakaltas na buwis. Ibang usapan yan. Pero kinakailangan na magrehistro tayo dito sa BIR. Gaya ng kanyang ipinangako, nagbalik sa White House si US President-elect Donald Trump. Administrasyong Biden, tiniyak naman ang smooth na transition sa bagong liderato. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Former President, thank you. Donald, congratulations. Thank you. Welcome. Welcome back. Thank you very much. And Muling nagharap si US President Joe Biden at nagbabalik sa pwesto US President-elect Donald Trump sa White House kahapon, November 13. Winelcome ni Biden ang minsang naging mainit na katunggali sa pagkapresidente ng Amerika. Malayo sa tensyon noong panahon ng eleksyon, naging magaan ang pagkikita ng dalawang leader. politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get. Malaking bagay ang maayos na pagkikita ng dalawa, lalo't nangako si Biden ng suporta sa malinis na paglilipat ng liderato. Like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. Isa sa mga unang nilatag na plano ni Trump ang pagbaban sa gender-affirming care para sa mga minor. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Tumagal ng 2 oras ang meeting na sa paglalarawan ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre naging makabuluhan. They discussed important national security and domestic policy issues facing the nation and the world. Nakatakdang isagawa ang inaugurasyon ni Trump sa Enero ng susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. May Pinoy na sa Earth Kingdom ng Avatar. Panibagong aabangang karakter ngayon sa Season 2 ng Avatar The Last Airbender ang Filipina actress na si Lourdes Faberes. Bahagi si Lourdes ng mga bagong miyembro ng Earth Kingdom bilang si General Song, isa sa mga pinagkakatiwalaang general ng hari ng Earth Kingdom. Sa kanyang Instagram post, labis ang pasasalamat ni Lourdes sa pagpili sa kanyang maging bahagi ng Avatar family at sinabing masaya siya na makatrabaho ang iba pang mga talentadong Asian artist sa proyekto. Naging bahagi na rin ng hit series na The Sandman at Boiling Point si Lourdes bago mapabilang ngayon sa record-breaking Avatar live-action series ng Netflix. Susunod, pelikulang Hello, Love Again, tumagbo agad ng 85 million pesos sa unang araw ng screening. At Christmas feels na talaga, giant Christmas tree sa sikat na pasyalan sa Quezon City, pinailawan na. Ang lahat ng detalye, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Record-breaking ang pelikula ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love Again matapos humakot ng 85 million pesos na kita sa unang araw pa lang ng screening. Sa Instagram, nag-post sina Alden at Catherine ng pasasalamat sa lahat ng nagmahal sa kanilang mga karakter bilang sina Ethan at Joy. Ayon kina Kat din, malaking bahagi ng tagumpay ng pelikula ang suporta ng kanilang fans. Showing na ang Hello, Love Again sa mahigit 500 sinehan nationwide. Congratulations!
Tila hindi lang winning experience ang nakuha ng Pilipinas kundi friendship. Sa nalalapit na Coronation Night, standing strong si Miss Universe of Philippines 2024 Chelsea Manalo kasama si Miss Universe Peru. Sa recent IG post ito, tila nakabuo na ito ng long-lasting friendship sa naturang pageant. Nagbahagi kasi ng short clip si Manalo kasama si Miss Peru na may caption na "Woke up like this." Samantala, pagtatama po sa schedule, mamaya na po ang preliminary competition ng pageant. November 14 po yan ng gabi sa Mexico o November 15, alas 10 naman ng umaga sa Pilipinas. Habang sa November 16 sa Mexico, masasaksihan ang pinakahihintay na coronation final ng 73rd Miss Universe. Mapapanood po yan ng live sa darating na linggo sa November 17, 9 a.m. Philippine Time dito po sa A to Z Channel 11. Good luck, Chelsea! Kaliwat kanan na ba ang mga pailaw at feel na ang spirit ng Kapaskuhan? Pwes, hindi nagpahuli ang Araneta Center sa Quezon City para simulang pailawan ng kanilang iconic giant Christmas tree. Silipin natin yan sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Atraksyon nga ngayon dito sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City, ang giant Christmas tree na ito na nakikita nyo sa aking likuran na pinailawan na ngayong gabi. Talaga namang mapapatingala ang lahat sa higanting Christmas tree na ito sa Araneta Center, Quezon City. Maningning, makulay, makinang. Ramdam na ramdam mo talaga ang Kapaskuhan. May taas na 75 feet at lapad na 25 feet ang Christmas tree na ito na pinalamutian ng 3,000 garlands at 8,000 Christmas lights at lalong pinatingkad pa ito ng mga makukulay na dekorasyon. Ayon sa pamunuan ng Araneta City, nagsimula ang tradisyon ng pagpapailaw noong 1981 at patuloy itong ipinagdiriwang hanggang ngayon. Kitang-kita ang excitement ng mga tao na may kasamang pananabik sa muling pagbabalik ng iconic na giant Christmas tree. Dagdag din sa saya ang makukulay na fireworks display sa kalangitan. Sa temang Christmas Bliss, Making New Memories, layo nitong magbigay ng bagong alaala sa ating mga tahanan, kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi lang giant Christmas lights ang inabangan dahil nakisaya rin sa programa si Meme Vice Ganda na nagbigay aliw sa mga manonood. Present rin ang cute na babies ng programang It's Showtime na sina Kelsey at Imogen. Kinakiligan naman ng marami ang performance ni SB19 member Josh Cullen. Habang ang PBB Gen 11 winner Fiang Smith, hinarana ang mga fans sa awiting Umuwi Ka Na Baby. Of course, hindi rin mawawala ang nagagandahang Binibining Pilipinas Queens 2024. Well, mahaba pa ang Christmas season, kaya abangan pa ang mga Christmas events sa favorite place na ito. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa isang professional footballer na si Mario Fernandez. Ang sabi niya, sikaping bumangon mula sa bagyo at matatagpuan mo ang sikat ng araw. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. May listahan na ba ng mga inaanak? Nabibigyan ng pamasko. Abay, handa na po yan dahil 41 days na lang, Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!